Hey yo, what's up mga kaparmers? Magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon po ay day off ni kaparmers, kaya nagkaroon po ng pagkakataon na magagawa po uli ng video na kung paano mag-apply ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Kasi marami pa rin po nagtatanong, nagchat-chat kay kaparmers na kung paano mag-apply, kung anong mga kailangan, magkano ang magagastos at magkano ang sweldo. So yan po mga kaparmers, umpisahan na po natin pagkatapos ng intro nito. Mga hindi pa po nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, subscribe na po, Kaparmers TV. Ayan. At paki-like and share na rin po. At huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. Ito na mga kaparmers, umpisahan na po natin kung paano ang proseso, kung ano ang mga kailangan, magkano magagastos ng seasonal farm worker. At syempre, pinakamahalaga ay kung magkano ang sweldo, magkano suswelduhin. Unang-una po ay ako'y nagpapasalamat muna sa aking mahal na asawa, kay Marigel Palomino, at lagi kang nandyan, laging umaalalay sa akin. Lagi mong ingatan ang iyong sarili at ang ating mga anak. Shoutout sa iyo, mahal kong asawa. Shoutout din po kay Sir Idol Kurikong TV. Sir, shoutout po. God bless po sa iyo at ipagpatuloy pa rin ang pagtulong sa mga katulad namin na seasonal farm worker. Yan. At kay Sir Bong, kay Sir Archie, shoutout din po sa inyo. Una ay kung saan pwedeng mag-apply ng seasonal farm worker. Walang iba po kung hindi sa bayan po ninyo kayo pwedeng mag-apply. Kayo po ay mag-inquire sa PESO office or agriculture office ng bayan nyo. Doon po kayo pwedeng mag-inquire. Ang seasonal farm worker po ay walang agency. Ang legit po ay LGU to LGU at government to government. Kaya doon po sa mga nagsasabi na may agency, meron daw pong nagpapaalis na agency, ay wala po tayong update dyan tungkol sa mga agency. Wala pong agency na nagpapaalis ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Basta ang legit lang po ay ang inyong bayan. Pero paalaala mga kaparmer, hindi po lahat ng bayan ay mayroong ganong programa. Hindi po lahat ay meron. Kaya dun po sa mga wala, sorry po at kung wala ang inyong bayan. Doon naman po sa may mga bayan na merong programa, tapos may nagtatanong na taga-ibang bayan na walang programa ang kanilang bayan, kung pwede raw bang mag-apply dito sa bayan na merong programa. Ang kasagutan po dyan ay hindi pwede. Alam nyo po ba kung bakit? Ipapaliwanag ko po kung bakit. Kaya po hindi po pwede kasi doon pa lamang po sa bayan na kung saan meron na seasonal farm worker ay kulang na kulang pa po sa mga nag-a-apply sa bayan na meron. Kaya hindi po makatanggap ng dayo. Sana po doon po sa mga walang programa ang kanilang bayan, sana naman po iunawain ninyo yung mga bayan na meron na kung bakit po sila ay hindi makatanggap ng mga dayong aplikante. Ang pinakamaganda lang po ninyong gawin doon po sa mga bayan na walang seasonal farm worker program po ay
pinakamaganda nyong gawin, kayo po ay magsama-sama, pumunta po kayo sa inyong mayor, usapin po ninyo, makipag-meeting po kayo, pag-usapan kung ano pinakamagandang gawin, kung paano magkakaroon ng programa ang inyong bayan. Yan po. So, ano ba ang mga kailangan ng pag-a-apply ng seasonal farm worker? Siyempre, kailangan ready passport. Kailangan meron na kayong passport. At saka yung passport po ninyo ay kailangan meron pa siyang validity natitira kahit 1 year. Kahit 1 year. Kasi ang kontrata naman po ng seasonal farm worker ay 5 months. Pero na-aprobahan na po ngayon ang 8 months. Yung 3 months extension. Pero sa kontrata po, para po sa mga nagtatanong at linawin ko lamang po, ang kontrata po na pinipirmahan ay 5 months pa rin po. Ngayon, pagdating po ninyo sa inyong destination, sa inyong employer, depende na po sa inyong employer kung kayo po ay kanyang bibigyan ng extension. At nakadepende rin po kung ilang buwan ang extension. I-ready na rin po ninyo ang inyong mga PSA certificate tulad ng pagka kayo po ay single, birth certificate, PSA po, PSA birth certificate. Kung kayo naman po ay kasal, PSA marriage contract. Yan po ay pwedeng hingin ng agriculture office or ng PESO office kung saan po kayo nakapag-apply. Tapos yun pong vaccination card, yung nagtatanong pa rin po kung kailangan pa ba. Pinakamaganda po ay inyo na rin pong ihanda ang inyong vaccination card at saka yung vaccination certificate. Kailangan po ay fully vaccinated. Meron pong booster. Kasi nung umalis po kami nitong huli, nitong 2024 na to, ay hindi na po namin nagamit, hindi na po hinanap dito sa airport dito sa South Korea. Pero pinakamaganda na rin po ay inyong dalahin. At baka sakali na hanapin. Just in case na hanapin, meron po kayong may pakikita. At doon naman po sa gastos, kung magkano magagastos, ay medyo malaki-laki po talaga magagastos. Kasi lahat po kasi ng expenses ay para po sa farmer. Atin po ang gagastusin. Lahat po ng gastos ay atin. Tulad ng laboratory, medical, visa, plane ticket, at saka po meron din po tayong insurance. Maganda po yan kasi naka-insured tayo. May babayarin po rin tayong insurance. Pero hindi naman po gaanong kalakahan yung insurance. Ayan. At saka yung pang mga personal natin na mga dadalhin, siyempre gastos pa rin natin yun. Mamimili. Siyempre yung mga damit na pantrabaho, kailangan natin mamili. So sa makatuwid, maghanda po kayo para hindi kayo kulang magpalabis na. Maghanda po kayo ng sabihin nating 80k. Sigurado may labis na yon. Sinabi ko lang po yung 80k pero talaga may labis na yon. May labis na yon sa lahat-lahat na inyo gagastusin. Sinabi ko lang ang 80k para may sobra. At mamaya kasi sabihin ko ganun lang ang ihanda nyo. Sasabihin nyo, ay si ka-farmers, ang sinabi ganun lang, yun lang ang inihanda namin, kaya pinakamaganda maghanda na kayo ng mga 80k. At kung sumubra man, edi para sa inyo din yun. O yan mga ka-farmers, magkano daw po ang sweldo ng seasonal farm worker? Ang sweldo po ng seasonal farm worker ay mahigit 2 milyon. Korean won po yun 2 million Korean won. O sobra pa yon, may sobra pa yung konti sa 2 million. Yung sa amin kasi 2.50
2.50 yun sa amin. Sabihin na natin 2 million. Ngayon, babawasin po ang pagkain at saka bahay. Sa ngayon po, ang bawas po ng sa amin, yung ganang amin, ay 10% sa pagkain, 10% po sa bahay. Kaya matitirang kayo ng 1.8. 1.8. Yan po. Di 1.8 times, depende po sa palitan, minsan na pumapalit ng 42. Ngayon naman, meron naman po kayo na mapupuntahan. Kung maganda naman po ang inyong mapupuntahan, laging may OT, maganda. Basta susweldo po kayo ng, sabihin na natin, ng mga 80k, 84k pataas. Yung iba, humihigit pa ng 100k. Yun po ay nakadepende rin nga sa kung kayo laging may OT. Kasi dalawa pong klase yan ang pagdating nyo dito sa amo nyo, sa mga employer. Kung kayo ay ipipix or hindi. Meron kasing iba na nakapix. Sabihin na natin na nakapix ng 2 million won, nakapix ng 2.3, 2.2, 2.1, depende po sa usapan. Pagka nakapix nga lang po, ay kumbaga, kasama na rin doon ng OT. Dire-diretso na po ang trabaho nyo. Sabihin na natin na magtrabaho kayo ng 6 to 6 or 6 to 7. Yun po ay fix na. At meron din naman pong fix na libre ang pagkain, libre ang bahay. Nakadepende nga rin po yun sa usapan ng employer at saka po ng farmer. Halimbawa, na pagkasunduan na ipipix kita sa 2.1, ipipix kita ng 2 million, 2.2, 2.3, libre ang pagkain, libre ang bahay. Yan, depende na po yan sa inyo kung igagrab ninyo. At meron din namang iba na mga employer na pagka sinabing, fix kita ng ganyan, umuot hindi, fix ka. Ganon. Ay kami po, hindi po kami nakapix. Normal po yun sa amin. No work, no pay, ganun. Naka no work, no pay po kami. Yun nga lang, pagka may ulan, at katulad ng tanim namin ni Sili, wala pong trabaho kasi maulan. Open field po kasi yun sa amin, wala po kaming greenhouse. Kaya pagka maulan, wala po kaming trabaho. Ganun, no work, no pay po. O yan, tapos na po tayo sa sweldo ha. Kakalinawan tayo sa sweldo. So, sweldo ng 80k, 84k, pataas. Ang seasonal farm worker. Mga ka-farmers, isasama ko na lang din po sa video itong katanungan ng isa nating kababayan na nag-a-apply. Gusto ring makarating dito sa South Korea. Nangangarap din na makarating dito sa South Korea na sana ay pala rin. Hindi ko na lang po i-mention ang kanyang pangalan at sabi niya ay kung pwede, huwag na lang daw i-mention, huwag na lang daw banggitin dito sa video. Ang tanong po niya, bakit daw po doon sa kanilang bayan ay may bayad? Kumbaga, nagbayad raw po sila ng 70,000. Ang sabi ko po sa kanya, baka po kayo ay may broker. Opo, nakakaalis din po ang may broker. Meron pong nakakaalis na may broker. Kasi nga po ngayon, kahit po nasakop tayo ng DMW, may mga broker po na sumusunod sa regulasyon ng DMW kung anong mga hinihingi nilang requirements na ibibigay po nila. Sumusunod po sila sa DMW. Yun nga po, kaya nga po siya nakapagbayad ng ganong kalaki. Ang sabi, para processing daw po yun. Kasi nga, sila po ay broker, hindi po sila LGU. Hindi po talaga sila sa LGU. Kasi ang legit po ay ang LGU. Hindi ko naman po siya sinasabi na hindi legit yung nagpaalis na yun kasi nakakaalis at dumaan po ng DMW. Yun nga lang po, ang sweldo nila
ay mas mababa. Mas mababa po. Papatak na lang daw po ng mga 50k per month sa pera natin. 50k PHP po. Yun, isiningit ko lang po. Kasi mayroon pa rin magtatanong na mga ganyang bagay na bakit may nakakaalis na maliit ang sweldo, mayroong nakakaalis na malaki ang sweldo. Kasi nga dalawa po yan eh. May nagpapaalis po na broker at may nagpapaalis na sa local government po, sa LGU. Yun po mga kapartner. Basta kung meron pong programa ang inyong bayan, wala po talaga kayong babayaran doon sa peso office o sa agriculture office. Wala po kayong babayaran doon. Basta ang lahat po ng gagasusin isa farmer lang. Yun lang po. At wala nang iba kayong babayaran. Kayo po, ang babayaran po ninyo yung sinabi ko kanina, yung mga nasabi ko, mga plane ticket, medical, kasi sa inyo nga po yun. Pero yung sinasabi ng mga placement fee at kung ano pa man yun, ay wala po kayong ibang babayaran. Wala po kayong babayaran. Basta po lagi nyo tatandaan mga kaparmers, laging ihanda valid passport, PSA, marriage contract or birth certificate, vaccination card at vaccination certificate. Handa po kayo. Handa po kayo ng mga 80k. Ayan. At kung wala naman pong programa sa inyong bayan, ay magsama-sama po kayo na gusto yung doon sa mga gusto mag-apply, magsama-sama po kayo at huwag po kayong mahiya na pumunta po kayo sa inyong mayor, kausapin ninyo, makipag-meeting po kayo para magkaroon ng programa ang inyong bayan. At sa mga nag-aalok po sa inyo ng trabaho sa seasonal farm worker, ay inyo pong suriing mabuti kung ito'y legit. Basta no money involved po. Wala po kayong bibitawang pera para sigurado po at makaiwas po sa problema. So yan po mga kaparmers, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at sana po makatulong sa inyo ang video na to. God bless po.